panawagan ng mga overseas Filipino workers. Unang nabasa ko po ay galing sa Croatia, yung grupo ng mga overseas Filipino workers dyan sa Europa. At ngayon ay nag-snowball na sa buong mundo at iba-iba na yung panawagan nila. Hindi lamang isang linggo, may nagsasabing isang buwan, may nagsasabing na hindi na magpapadala muna hanggat hindi pinapalaya si Tatay Digong. Kaya ngayon, ito ngayon ang pahayag ng Malacanang na hindi maganda. Dapat ang gawin ng palasyo ay solusyonan nila yung problema na sila ang may gawa. Hindi yung takutin nila ang ating mga kababayan. Hindi yung takutin nila yung mga overseas Filipino workers. At alam naman natin, hindi po may papasa kagad ang batas kung may panukalang batas man yan. At yan ay magmumula sa bababang kapulungan. Kung ang pinag-uusapan natin ay issue tungkol sa mga buwis, ay mag-uumpisa yan sa bababang kapulungan at pupunta yan sa Senado. Sasabihin ko na po sa inyo, tulad ng binanggit ko, tututulan po natin yan. Lahat ng mga panukala na magpapahirap sa mga overseas Filipino workers, tatanggalan nila ng benepisyo ang mga overseas Filipino workers, ibibis nila yung mga remittances na kinita nila dyan sa ibang bansa. Ay, palagay ko, hindi tayo papayag yan. At sa taxation, alam nyo yung prinsipyo ng taxation, no? Ang taxation ay jurisdictional yan. Kinita mo dito sa bansa, dito ka magbibis. Pero yung mga kinita nyo dyan sa ibang bansa, hindi dapat na binibis yan. Supposed to be. Kaya nga kayo merong benepisyo na ganyan Kasi dyan yung kinita sa ibang bansa, yung nire-remit dito. Nagbayad na rin kayo ng buwis dyan sa ibang bansa. Tapos ngayon, dahil iniremit nyo dito sa Pilipinas, bibisan din kayo ng Philippine government. Ano yan? Sinuswerte ang gobyerno. Kayo na nga ang tumutulong sa gobyerno sa pagbibigay nyo ng pera, tapos babawasan pa nila yung kinita nyo dyan. Hindi tama yun. Hindi tayo papayag sa ganon. Kaya ako ay napilitang mag-like kaagad para iparating po sa inyo na tututulan natin kung ano man po yung plano ng palasyo ng Malacanang para po mabawasan ang mga benepisyo ng OFW at patungan nila ng katakot-nakot na buwis ang mga remittances na inyong ipapadala po rito. Hindi po tayo papayag sa ganon. Init na issue ngayon nitong overseas Filipino workers remittances na sabi ng mga OFW doon sa aking informasyon na nakuha 3 days ago na magsususpend sila ng pag-remit ng kanilang mga perang kinikita sa ibang bansa at hindi mo na sila magpapadala starting March 28 ng mga isang linggo. Iyon ang kanilang binanggit doon at ito ay naipaulat na itong suggestion na ito ay unang nabasa yung mga overseas Filipino workers natin dyan sa Europe, lalong-lalo na sa bansang Croatia. At ito ngayon ay nag-snowball at sinasabi ng ibang overseas Filipino workers group sa ibang bansa na hindi lang isang linggo, gawin nating isang buwan, sabi ng mga iba. At yung mga iba nga, sabi nila hindi mo na magpapadala hanggat hindi nila pinapalaya si Tatay Digong para madama ng Pilipinas na hindi tayo talaga sumasang-ayon sa ginawa ng gobyerno na pag-surrender sa soberenya ng Pilipinas at yung ginawa nilang paglabag sa karapatan ni Tatay Digong na nasa saligang batas, yung right to due process, right to counsel, right against arrest, etc. At yung pagkidnap sa kanya. Kaya nagkakaisa ngayon ang overseas Filipino workers sa buong mundo dahil nga po sa ginawa ng kasalukuyang administrasyon sa pagyurak nila ng karapatan ng isang Pilipino, si Tatay Digong, na hindi nila binigyan ng pagkakataon upang siya ay madala sa korte alinsunod sa mga umiiral na batas, ang ating saligang batas na siya ang pinaka-supreme law of the land. At yung mga batas na umiiral, pati mga tratado nating pinasukan pagdating po doon sa usapin ng extradition at saka pag-surrender ng isang Pilipino para dalhin sa ibang bansa o kaya sa isang international court or tribunal na katulad ng ICC. Kaya itong ating mga overseas Filipino workers na sinasabi po natin silang modernong bayani ng bansa, na totoo naman na talagang kayong mga overseas Filipino workers ang talagang tunay na modernong bayani ng bansa dahil nga sa tulong ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas, taon-taon ay nagbibigay kayo ng mahigit $38 billion na remittances. At dahil po dyan,
ay ang Pilipinas ay kahit papaano nakakabayad ng utang, may mga gastusin na natutugunan kung wala yung remittances na yan o kaya masuspende kahit isang linggo man lamang yan o kahit na isang araw yan, malaking dagok sa ekonomiya ng Pilipinas yan. At yan ngayon ay nagpalabas ng pahayag ang Malacanang na kung gagawin yan ng overseas Filipino workers, gaganti raw ang gobyerno at tatanggalin daw nila yung mga buwis, mga privileges, mga iba pang mga benepisyo ng mga overseas Filipino workers. Ganun ba yung ganti ng pamahalaan natin sa mga modernong bayani, sa kanilang paghihirap, sa kanilang ginagawa, na sila ay nandiyan sa iba yung lugar, sa ibang bansa, at iniwanan nila yung kanilang pamilya rito dahil walang hanap buhay dito na maayos, walang pagkakakitaan, kaya nagsasakripisyo sila na talaga naman pong malaking-malaki ang naging epekto sa social development ng kanilang pamilya rito sa Pilipinas kasi mga magulang o mga kapatid o mga anak ay nagpuntahan sa ibang bansa para maghanap buhay at para may maitulong sa kanilang mga pamilya. Ang laki-laki po ng sakripisyo ng ating mga overseas Filipino workers. Pero alam nila na yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, itong kaguluhan na ang may gawa nito ay ang pamahalaan dahil nga hindi nila binigyan ng due process si Tatay Digong at isinuko nila sa banyaga, iyon ang ikinagagalit ng taong bayan. Na ano na bang nangyayari sa Pilipinas? Meron naman daw tayong hustisya dito, meron naman tayong mga hukuman, meron naman tayong magagaling na mga abogado dito at mga magagaling na mga huwes. Bakit mo isusurrender sa banyaga ang isang Pilipino? Yun ang kinagagalit ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers na malaki ang pasasalamat at pagmamahal nila kay Tatay Digong. Kaya naisip ng mga overseas Filipino workers na bilang para sabihin sa pamahalaan na mali ang ginagawa ng pamahalaan, maliban po dyan sa hindi nila pagbibigay ng due process kay Tatay Digong, malalang-malala na rin ang korupsyon dito sa Pilipinas. Malalang-malala na rin ang mga hindi magandang nangyayari, ang kriminalidad, ang pagbabalik ng mga droga sa kalsada, pasugalan na naglipana sa lahat ng bayan sa Pilipinas. Lahat po yan na issue ay apektado ang mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya dito kasi nabibiktima rin sila sa nangyayari ngayon. Kaya yan, dyan nagagalit ang ating mga overseas Filipino workers. Tapos, ang sasabihin ng Malacanang, sasabihin ngayon ng gobyerno, sige, wag kayong mag-remit kung yan ang gusto nyo, kung sino nagpayo sa inyo yan. At gagawin yon, gaganti ang Kongreso, gaganti ang gobyerno, tatanggalan kayo ng inyong mga benepisyo, mga tax privileges at kung ano-ano pang mga privileges na binibigay ng OFW. Nako mga kababayan, mga overseas Filipino workers, hindi po nila magagawa yan kaagad. Hindi naman po maipapasa ang batas kaagad sa loob ng 1 buwan o 2 buwan o 3 buwan. Alalahanin ninyo, magkakaroon lamang ng special session ang Kongreso nitong June 2. Siguro mga 10 araw lang pinakamahaba niyan. Natapos na po ang eleksyon niyan bago magkaroon uli ng session ang Kongreso. Kaya yung pananakot nila na ang Kongreso ay bibilta at tatanggalan ng mga pribilehyo, hindi po mangyayari kaagad yun. Kung mangyayari man po yun, ay sa susunod na po ang Kongreso, susunod na pong mga senador ang babalangkas niyan kung yan. At ito ang may papangakop ko po sa inyo mga kababayan. Hindi ko po papayagan yan kung ako po ay mauupo sa Senado. Ako ay talagang tututol ng napakalakas dyan sa anumang mga panukala na babawasan nila ang mga benepisyo ng mga overseas Filipino workers at lalong-lalo na ng pagbibis ng kanilang remittances. Tututulan natin yan ng malakas. Hindi po tayo papabayag dyan. Dapat nga sana palakasin pa yung overseas Filipino workers, mabigyan ng mas maraming mga benepisyo kasi kulang na kulang yung mga benepisyong binibigay ng gobyerno sa mga OFW at sa kanilang mga kaanak, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kapamilya nila na naririto sa Pilipinas. Iyan po yung dahilan kung bakit po ako ngayon ay nag-live. Kasi lumabas sa balita na alarma ang gobyerno doon sa panawagan ng mga overseas Filipino workers na nagmula po dyan. Unang nabasa ko po ay galing sa Croatia, yung grupo ng mga overseas Filipino workers dyan sa Europa. At ngayon ay nag-snowball na sa buong mundo
At iba-iba na yung panawagan nila. Hindi lamang isang linggo, may nagsasabing isang buwan, may nagsasabing na hindi na magpapadala muna hanggat hindi pinapalaya si Tatay Digong. Kaya ngayon, ito ngayon ang pahayag ng Malacanang na hindi maganda. Dapat ang gawin ng palasyo ay solusyonan nila yung problema na sila ang may gawa. Hindi yung takutin nila ang ating mga kababayan. Hindi yung takutin nila yung mga overseas Filipino workers. At alam naman natin, hindi po may papasa kagad ang batas kung may panukalang batas man yan. At yan ay magmumula sa bababang kapulungan. Kung ang pinag-uusapan natin ay issue tungkol sa mga buwis, ay mag-uumpisa yan sa bababang kapulungan at pupunta yan sa Senado. Sasabihin ko na po sa inyo, tulad ng binanggit ko, tututulan po natin yan. Lahat ng mga panukala na magpapahirap sa mga overseas Filipino workers, tatanggalan nila ng benepisyo ang mga overseas Filipino workers, ibibis nila yung mga remittances na kinita nila dyan sa ibang bansa. Ay, palagay ko, hindi tayo papayag dyan. At sa taxation, alam nyo yung prinsipyo ng taxation, no? Ang taxation ay jurisdictional yan. Kinita mo dito sa bansa, dito ka magbibis. Pero yung mga kinita nyo dyan sa ibang bansa, hindi dapat na binibis yan. Supposed to be. Kaya nga kayo merong benepisyo na ganyan Kasi dyan yung kinita sa ibang bansa, yung nire-remit dito. Nagbayad na rin kayo ng buwis dyan sa ibang bansa. Tapos ngayon, dahil iniremit nyo dito sa Pilipinas, bibisan din kayo ng Philippine government. Ano yan? Sinuswerte ang gobyerno. Kayo na nga ang tumutulong sa gobyerno sa pagbibigay nyo ng pera, tapos babawasan pa nila yung kinita nyo dyan. Hindi tama yun. Hindi tayo papayag sa ganon. Kaya ako ay napilitang mag-like kaagad para iparating po sa inyo. Natututulan natin kung ano man po yung plano ng palasyo ng Malacanang para po mabawasan ang mga benepisyo ng OFW at patungan nila ng katakot-nakot na buwis ang mga remittances na inyong ipapadala po rito. Hindi po tayo papayag sa ganon. Ito yung sinasabi ko na talagang ang gobyerno ngayon hindi na yata alam ang ginagawang tama. Simpleng-simple lang naman ang panawagan ng mga Pilipino ngayon, ng mga overseas Filipino workers. Aminin na lang ng gobyerno na nagkamali sila. Aminin na lang na hindi tama yung kanilang ginagawa. Pero ayaw nilang gawin Dahil po sa politika, dahil sa greed, dahil sa pagnanais nilang manatili sa pwesto, dahil sila ay nandiyan na nagkakamal ng limpak-limpak na salapi sa korupsyon na nangyayari sa pamahalaan. Kaya ayaw nilang tignan yung solusyon. Sa tingin po nila, tinatakot pa na magde-declare sila ng martial law. Tinatakot pa yung mga vloggers na nasa ibang bansa na pare-read notice daw at papa-aresto yung mga vloggers na tumututol na nandiyan sa ibang bansa. Kakasuhan daw sila dito sa Pilipinas ng inciting to sedition o kaya libel, isyuhan ng warrant of arrest dito. Tapos ipapadala sa Interpol, magre-read notice para huliin daw yung mga... Hindi po nila basta-basta magagawa yan. Kung gawin man nila dito yan, hindi mai-implement po dyan sa ibang bansa. Kasi dyan sa ibang bansa, tulad ng Amerika o tulad dyan sa Europa, ay papasok doon yung sinasabi nilang due process. Yung due process na yan, magkakaroon ng pagdinig dyan sa mga korte dyan sa Amerika o sa Asia o sa Afrika o sa Europa na yung kanilang sinampang kaso dito na libel o kaya cybercrime or whatever it is, inciting to sedition, hindi yun ang magiging dahilan para yung mga vloggers na nasa ibang bansa na mabibigyan ng red notice ay mahuhuli at i-extradite dito sa Pilipinas. Kaya yan yung mga pananakot na ginagawa ng gobyerno. Nakita na natin to 50 years ago. Ganito yung sistemang ginawa nung panahon ng martial law na gusto nilang busalan, takutin ang mamamayang Pilipino. Ang kanilang pagkakamali, mga kababayan, masyadong maunlad na ng teknolohiya ngayon. Andi dito na itong mga smartphone, andyan na yung internet, lahat pwede na natin gawin para maipahayag natin ang ating saloobin at maipasa ng mabilis sa iba't ibang mga tao. Nung panahon nga ng EDSA 1, text-text lang ang pwede noon. Hindi pa nga text doon Wala pang text doon. Actually, wala pang beeper. Pero ang nangyari dyan, radyo lamang. Yung radyo bandido yan, that was 1986, naglaro ng EDSA 1. Nung EDSA 2, ayan, text-text ang nangyari. Beeper, text-text. Ang nangyari, kumalat ng mabilis, hindi nila napigilan. Mas lalo ngayon, hindi nila mapipigilan itong kanilang gustong supilin ang karapatan, kalayaan ng mga Pilipino
dahil sa malago at matibay na teknolohiyang umiiral. Basta po ang ginagawa po natin ay mapayapa, ang ginagawa po natin ay alinsunod doon sa itinatadhana ng ating saligang batas. Wala po tayong dapat na ikatakot mga kababayan.